17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Ang leadership is sacrifice. Maraming listahan, minention ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon, ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. DBM gagawa ng project upon destruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino yung mga Vizcaya? Sila ang contractor nila eh. Ba't pa ibistigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang magli-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aaduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Vizcaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption.
Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Sino mo? Moderator. Sino muna? Pwede daw i-stop yung remittances sa mga OFW. Ah? Pwede daw i-stop yung remittances sa mga OFW as a form of protest. Pwede rin yun pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nilang ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNI News. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maano yung flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? 10 beses mo palitan speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na mapapisyal. Sir, sa ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Thanks ka very much sa Daily Chronicle. Pakilan ko muna po ni Eddie. Anyway, parang po po, kausap po si Mayor Magaling ngayon ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para ni Duterte, para ni Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction po sa comment ni Mayor Magaling? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan ng tao? Parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos. Meron bang nasa gitna? Ano bang para sa bayan? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpo-protesta dyan, may ambisyon din eh. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Ma'am Charlie. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Navita po from Boulevard. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po muna na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo.
Eh sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga kontraktor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion.